Welcome to Donmar TV News Channel. President Duterte said he will no longer appoint outsiders to government posts. Instead, the chief executive will assign the second in rank or command to take over should any of his appointees resign. The president's remark comes after a number of cabinet officials stepped down to run in the upcoming elections. The latest one is former FDA Director General Eric Domingo, who was replaced by OIC Dr. Oscar Gutierrez. My policy is I do not take outsiders anymore. Kung sino yung second in command dyan sa opisina, departamento na yan, siya ang aakyat. No more outsiders para mas madali. Yung may alam na talaga, are those working permanently there. They are the ones. Total, pagdating ng bagong administrasyon, mapapalitan o they will go back to the same original position that they have occupied. Nabawasan pa ang mga nasa listahan ng aspirants para sa pagkapangulo, tanging si presidential hopeful Bongbong na lang ang may apelyidong Marcos. Makaraang alisin ng Commission on Elections ang isang Maria Aurora Marcos na idineklarang nuisance candidate. Tinanggal na rin sina Hilario Andes, Danilo Lihay-Lihay at Edgar Niez. 11 na lang ang natitira sa listahan. Yan ay sina dating spokesperson ng Palacio, Ernesto Abella, Labor Leader Leoty de Guzman, Manila Mayor Isko Moreno, dating Defense Secretary Norberto Gonzales, Senators Ping Lacson at Manny Pacquiao, Jose Montemayor at Vice President Leni Robredo. Siyam na aspirants ang nasa vice presidential race at 64 ang maglalaban sa senatorial race. Target ng COMELEC na ilabas ang pinanalistahan ng mga aspirant bukas. Ikinatuwa naman ang kampo ni Bongbong Marcos ang pagkakatanggal sa listahan ng nasabing nuisance candidate. Patunay lang anila ito na buhay pa rin ang demokrasya sa ating bansa. Binanata naman ni Labor Leader Leoty de Guzman si Pangulong Duterte matapos sabihin ng Pangulo na hindi siya hihingi ng paumanhin sa mga namatay sa ilalim ng drug war ng kanyang administration. Para kay de Guzman, palpak ang illegal drug at anti-corruption campaign sa ilalim ng pamumuno ni Duterte. Isang petisyon laban kay Presidential Aspirant Bongbong Marcos ibinasura ng COMELEC. Isa pang petisyon laban sa kandidatura ni Presidential Aspirant Bongbong Marcos ang ibinasura ngayon ng Commission on Elections. Ayon kay COMELEC spokesman James Jimenez, ang nasabing petisyon ay ibinasura ng COMELEC noon pang December 2021 na inihain ni Independent Presidential Aspirant Tiburcio Marcos. Nakasaad sa naturang petisyon ang pagkwestiyon sa tunay na pagkataon ng dating senador kung saan sinasabi nito na ang tunay na Marcos Jr. ay pumanaw na noon pang 1975. Samantala matatandaan na unang ibinasura ng COMELEC ang petisyon ng tumakbo rin sa pagkapangulo na si Danilo Lihay-Lihay na nagpapakansela sa Certificate of Candidacy ni Bongbong. Malinis at patas na halalan ang aming kailangan. Kapapasok lamang na balita kung saan ay viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umani balitang kumpirmadong pinapapalitan ng di umano ang spokesperson ng Commission on Election na walang iba kundi si James Jimenez at ipapalit daw di umano sa kanyang pwesto ang isa sa mga viral lawyer na walang iba kundi si Atty. Glenn Chong kasi ayon di umano sa kanila ay mas karapat dapat naman daw talaga sa makapagkatiwalaan si Atty. Glenn Chong na pumalit sa kanyang pwesto kaysa sa kanya. Ito ang mainit na balitang pinuputakti ngayon ng samot-saring komento mula sa maraming sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili ng maglabas ng kanilang hininga at komento sa mundo ng social media. Bago pa lang kayo sa channel na to, huwag kalimutang i-hit ang subscribe and notification bell para maging updated kayo sa lahat pa ng banat videos na i-upload namin. At yun na nga mga kababayan, mainit na pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media ang di umani balitang kumpirmadong marami nga sa ating mga kababayan ngayon ang gustong palitan ng spokesperson ng Commission on Election na walang iba kundi si James Jimenez at ipalit di mo sa kanyang pwesto ang viral lawyer na walang iba kundi si Atty. Glenn Chong. Ito nga ay matapos lumabas ang kuro-kuro na sobrang bagal daw di mo nung gumalaw itong si James Jimenez patungkol sa mga desisyong dapat ay napagdesisyonan na upang hindi na magkagulo-gulo pa ang mga presidential votes at vice presidential aspirant.
Matatandaan kamakailan lamang na lumabas ang balitang tunay na nalalabi ng araw ang mga araw ng mga di umano'y bayaran sa Commission on Election or COMELEC matapos nga ang di umano'y balita ang mangyayari na nga daw ang di umano'y most awaited moment na balasahan sa Commission on Election. Ito ang balitang nagpagulat sa lahat ng current official ng COMELEC matapos nga di umano kumpirmahin ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na siya lamang di umano ang magbibigay ng mga pangalan na maaring maupo sa nasabing ahensya ng gobyerno. Dahil nga daw di umano ang naging balitang ito ay ikinatuwa ng marami sa ating mga kababayan sa mundo ng social media ang nasabing balitang ito dahil tila nabunutan daw di umano sila ng tinik matapos niyang malaman na ang mga dating opisyal ng Commission on Election ay hindi na mananatili pa sa kani-kanilang mga pwesto. Bilang pagpapatunay, si Pangulong Rodrigo Roa Duterte lamang ang nagpangalan kay Jeffrey Abbas bilang pangunahing at siyang leader ng Commission on Elections. Dahil nga di umano dito ay marami sa ating mga kababayan ngayon ay nagsasabi na oras na daw di umano para mag-move on na ang lahat, lalong-lalo na sa mga liderato ni Andres Bautista at dating COMELEC Commissioner na walang iba kundi si James Jimenez. Siya naman di umano sinisisi ng marami sa ating mga kababayan kung bakit daw kasi ay patuloy pa rin ang pandaraya o nadadaya ang mga kandidato sa tuwing magkakaroon ng halalan. Narito ang official post ni Monching Lumantas sa kanyang official Facebook page kung saan ay kumimpirma na maaari nang mag-appoint si Pangulong Rodrigo Roa Duterte kung sino man ang gusto niyang manungkulan sa Commission on Election or COMELEC para di umani maiwasan na ang dayaan sa darating na 2022 national election. And Monching Lumantas posted, "The Magnificent Seven, under Article 9C, Section 2 on the 1987 Constitution, the Commission on Elections or COMELEC shall be composed of the chairman and 6 commissioners. As present, there are only 5 incumbent commissioners after the retirement of the commissioners Louis Tito Gua and AJ Pareño last February 2022. They are the following: Sheriff Abbas, Rowena Guanzon, Socorro Enteng, Marlon Casquejo, and Antonio Co Jr. Only Guanzon is the last remaining Aquino appointee, while the rest were all appointed by Pangulong Rodrigo Roa Duterte. President Rodrigo Roa Duterte got the nominate Michael Braganza, Pilontono, and replaced Anguana and Amy Ferrolieno Ampulucuaro to take the place of Pareño. However, the powerful Commission on Appointees recently bypassed both their nomination, leaving Malacanang in search for a new COMELEC commissioner before the start of the filing of Certificate of Candidacy on October 2021. Now, here's the good news. President Rodrigo Duterte will have the chance to handpick all 7 members of the COMELEC and bank before the steps down in 2022. He will be able to name 3 more commissioners as Sheriff Abbas, Rowena Guanzon, and Antonio Co Jr. are scheduled to end their terms in February 2022, just months away from May 2022 polls. And you know what that means? It's an advantage for the administration ticket and a nightmare for the opposition slate. Hopefully in 2022, the newly formed COMELEC body shall ensure the conduct of fair election, free of election fraud from vote buying, switching, tempering of ballots, or last-minute smartmatic magic. In the fullness of God's time, the Magnificent Seven of the COMELEC shall declare the duly elected 17th President of the Republic." End quote. Matapos nga naging balitang ito ay mismo ang COMELEC na ang naglabas ng listahan ng Board of Member ng Commission on Election, kabilang ng adimuno dito sila Sheriff Abbas na pawang magre-resign sa darating na February 2022, 3 buwan bago dumating ang 2022 national elections. Kaya ayon di mo sa nakalap nating balita na si Pangulong Rodrigo Roa Duterte na di mo ang pupuno sa mga posisyong inalisa ng mga dating opisyalis ng COMELEC na minsan nang nasangkot sa madugong dayaan sa mga dagdaang eleksyon. Dahil nga dito ay ayon di mo sa marami sa ating mga kababayan na dapat lang daw talagang magkaroon na ng balasahan sa mga dating opisyalis ng Commission on Election or COMELEC bago pa man dumating ang 2022 national election upang mas maging malinis at transparent pa sa mga Pilipino ang mangyayang halalan sa darating na 2022 national election. Balat pa di mo na marami sa ating mga kababayan ay dapat talagang palitan na daw di umano ni James Jimenez ni Atty. Glenn Chong upang masigurado na daw di umano na magkakaroon talaga ng patas, malinis at transparent na halalan sa darating na 2022 national election. Kasi ayon di mo sa kanila ay talagang nakakasigurado daw di mo sila kay Atty. Glenn Chong kasi matagal na daw di mo nilang kilala ang tunay at totoong pagkatao nito at talagang may tunay at totoong pagmamahal daw di mo na ito sa ating mahal na bayan. Kaya hindi daw di mo na siya mababayaran ng kahit anumang halaga para lamang dayain ang magiging resulta sa darating na 2022 national election. Nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hininga at komento sa mundo ng social media.
karamihan. The netizens posted, "Yehey, ito ang klaseng balita nagpapabuhay sa dugo ko kasi alam na alam ko na talagang kabutihan lamang ang dala ng mga ito. Go Attorney Glenn Chong, I will support you no matter what. Alam naman natin na ikaw lang talaga ang nag-iisang taong karapat-dapat sa pwesto niya. Kaya ikaw ang susuportahan namin kasi alam namin na wala kang ibang gagawin na makakasira sa ating mahal na bayan at alam na alam ko na hindi ka nabibili na kahit anumang halaga. Kaya pag ikaw na ang mga nasa pwesto ay talagang sobrang mapapanatag na ang loob namin at sobrang sigurado na kami na hindi na malalagay pa sa alanganin ang kinabukasan ng ating mahal na bayan. Go, 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 Attorney Glenn Chong. Tama lang talagang palitan na yan ng bago kasi kung mananatili pa rin tayo sa luma ay malaki pa rin ang posibilidad na hindi pa rin tayo magkakaroon ng patas at malinis na halalan. Kung ako ang tatanungin kung sino ang dapat na pumalit sa kanya ay wala na talaga akong ibang maiisip kundi si Attorney Glenn Chong lang talaga kasi subok na at talagang totoo at tunay na mapagkakatiwalaan siya. Ang mga klaseng pagkataong meron itong si Attorney Glenn Chong ay talagang hindi nababayaran ng kahit anumang halaga. Kaya kung siya ang papalit sa pwesto nitong si James ay for sure na magkakaroon talaga tayo ng patas, malinis at transparent na halalan ngayong May 2022. Kaya payo ko na lang sa mga politikong nagbabalak na mandaya pa ay huwag nyo talagang ituloy ang plano nyo yan kasi hindi naman kayo magtatagumpay kasi pag si Attorney Glenn Chong na ang mamumuno sa COMELEC ay for sure hindi kayo makakalusot at baka makulong pa kayo pag ginawa nyo ang mga yan. Hashtag no to James, hashtag yes to Glenn and co. Sa naging komento na ito na marami sa ating mga kababayan ay kumpirmadong gusto na nga di mo na nila na palitan na ni Attorney Glenn Chong sa kanyang pwesto si James Jimenez kasi ayon di mo na sa kanila ay hindi naman daw talaga magkakaroon ng patas na halalan ang taong bayan kung mananatili pa rin tayo sa lumang posisyalis ng nasabing ahensya at talagang pag si Attorney Glenn Chong na ang papalit sa pwesto ay talagang for sure ay matutupad na daw di mo na ang matagal ng hiling ng taong bayan na magkakaroon na ng patas at matiwasay na halalan sa darating na 2022 national election. Kaya payo na marami sa ating mga kababayan sa ibang politikong nagbabalak na mandaya sa darating na 2020 national election ay wag na lamang daw talaga nilang ituloy ang kanilang plano kasi nga ay hindi naman daw talaga sila mananalo at magtatagumpay kasi hindi daw di mo na kayo nahahayaan ni Attorney Glenn Chong na may makalusot pa na mandarayang politiko na darating na 2022 national election.